Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. So, based doon sa ating napakinggan kaninang hapon, yung ating episode kaninang hapon, is patungkol doon kung paano sagutin yung mga dating Katoliko na nagprotestante. At nang sila naging protestante, very proud na sila, no? Dahil sabi nila ngayon, gumanda daw yung buhay nila. Gumanda. So, ating pakinggan ang reaksyon ng ating mga kasamahan sa punto por punto kung anong masasabi nila doon sa mga sinasabi na gumanda daw ang kanilang buhay nang sila naging protestante. Kasi yung mga kakilala ko kasi na Katoliko naging protestante, mas lalong nahirapan. Ha? Lalong nahirapan. Ating pakinggan itong si Alpi Angeles. Ano sabi ni Alpi Angeles? Hindi ako po ay naaawa sa mga nakasama ko dung malalakas mag-abuloy. Pag kailangan po ni Mr. Soriano, meron po kaming tinatawag na cut-off system. Halimbawa, mga kapatid, dinimanda ako ng iglesia, kailangan ko na 1,000,000. Kami ay iikot sa San Mateo. Kinabukasan, meron kaming 1,000,000. Oh, nakita niyo yon? Kinabukasan, may 1,000,000 na. Eh di, grabe manghingi ng pera yung mga protestante. Napaka-stricto nga ng iba sa pagdating na sa pera. Nalala nyo yung nangbubulyaw dun sa protestante na binubulyawan yung konti lang kung magbigay ng pera. Minsan po nag-offering ang church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito. Sabi mo, yak, ikaw nag-offering? Ang liit ng offering? Kaya naman. Ikaw ba yung nag-offering na yon? Kita niyo kung gaano katinding kayabangan yon? Oh, meron pang iba. Talagang ipapahiya kayo sa maraming tao. Makinig, Joshua. Makinig, mga magdanakaw. Oh. Makinig, Jupes. Makinig, yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Hindi kayo kasama rito sa church. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka, sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Kita mo, papahiya ka pa bago ka tatayo. Kita nyo nakakahiya? Ni hindi kayo makatayo, iyang hiya kayo. Bakit? Nakakahiya kayo! Bisita. Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo ha. Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Yan. Yan ba sinasabi magandang buhay? Maganda ba buhay dyan? Sabi nila, pag sila nalipat sa ibang sekta, dami doon natutunan. Yan ba natutunan nyo? Mukhang pera. Oh, ipapahiya pag hindi nagbigay ng ano tawag doon? Yung pera. Offering eh. Hindi sa pilit at ibasan yung offering ha. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan, hindi sa pilitan. Sino bang hindi mapipilitan? Ipapahiya pag wala doon ng pangalan? Ha? Sino bang hindi ipapahiya? Ipapahiya naman kung wala doon ng pangalan mo. O tamo? So napakalaking problema nitong itong pastor na ito. Kaya yung isang kaanib na sa ibang sekta,
siya yung pinakamayaman, later, mga ilang taon dumaan, pumipila na sa mungguhan. Alam ng mga kasama ko, ang lalakas magbigay ng abuloy ng mga miyembro na ang dating daan. Kilala po nila si Kavictan. Si Kavictan, isa sa pinakamayamang miyembro ng ang dating daan. Na nung si Lourdes Pernito ay naging iglesia at naging kasakasama ko po noon sa Central, sinabi niya po sa akin, ito palang si Kavictan ay pumipila na ng munggo sa pasalamatan. Yung munggo para po yun sa mga dadalo na walang pera. Pero si Kavictan, ubos sa idna yung kanyang kayamanan. Pumipila siya dun sa munggo. Yan ba ang sinasabi ninyo na na maganda buhay? Uubusin yung yaman mo? Pag hindi ka nagbigay, ipapahiya kita. Ha? Pag hindi kayo nagbigay, hiya kayo tumayo? Nakakahiya kayo. Yun ba? Yun ba sinasabi nyo magandang buhay? Sa amin sa Katoliko, hindi naman sa pilitan dyan uubusin. Sabi nga ni Alpi Angeles si Kavictan, wala ng pera sa igna, kaya doon na pumipila sa mungguhan. Yun ang pinakamayamang membro ng ang dating daan. Pero nangyari, pumipila sa mungguhan. Tamo, saya maganda buhay? Iwan ko na lang. Ngayon, ating ibigay sa mga kasamahan ko para sa kanilang reaction doon sa mga nagsasabi na gumanda daw ang buhay nila nung sila nagprotestante. Natawa ako doon sa sinabi ni sister. Sabi daw nung nung lumipat ako, yung mga ibang sekta, tingnan mo, maganda naman ang buhay. Parang walang magandang buhay sa Katoliko. Maganda kaya ng buhay ko dito sa Korea. At Ikaw dyan sa Japan. pinagmalaki nila, maganda daw naman ang buhay nila. Natawa tuloy ako doon. Yung pala yung basihan nila, nakakalungkot lang. Katoliko, pero nag-Bible study sa kalaban ng Katoliko. Paano matututunan mo nga naman doon, no? Yun ang problema. Yung sinasabi nila, Bro Angel, na nabago sila, guni-guni lang nila yun kasi kalaunan nun, matututo rin yun sila magbato sa mga santo. Yun na nga, ang pagbabago, yun na nga yung sinasabi natin, yun, nabago sila. Yung alam mo, hindi Nabago rin ang ugali. naman nabago, yung iba yung mayaman pa, bro. Oo. Yun, mayaman sila, bakit? Tandaan natin, kahit yung mga ibang sekta, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan nga. Basahin nga po muna natin yung Diyos-Diyosan to, ayaw kay Jesus to, ayaw kay God. Pinagpala ka? O, tingnan natin, Gawa chapter 19, verse 23-25. At halos ng panahong yaoy, may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumawa ng maliit na damba ng pilak na Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa at sinabi, mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito at inyong nakikita, narinig sa hindi lamang sa Efeso kundi halos sa buong Asya ay nakaakit ang pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Ayan, so ulitin mo sa 24, bro, kung sino yan. Dambana ni, tingnan mo, bro, sa 24. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng maliit na damba ng pilak ni Diana, Yes. ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Yan po yung Diyos-Diyosan, Diana. Oh. So, ibig sabihin, yung Diyos-Diyosan yan. Pagkatapos mo sa doon, pinayayaman nga sila. Kaya si Apostol Pablo, inaano sila. So, kinokorek sila sa ganyan. Pero, pinagyayaman talaga. Diyos-Diyosan yun. So, ibig ba sabihin, tama na yun dahil doon sa kayamanan. Mayroon pa.
Last na lang po, para sa mga nakikinig ngayon, no, baka maka-encounter kayo ng mga magsasabing, ay dito yumaman sila, oh, nasa ibang sekta, tingnan nga natin. So Malakias chapter 3, ito talaga walang Diyos to, pero ang ganda ng buhay nila. Malakias chapter 3, ito, dito natin makikita yung tunay na sagot diyan sa mga umaatake sa mga Katoliko. Verse Doon daw maganda yung buhay. Malakias chapter 3, verse 13 muna hanggang dito 13 to 15. Ito makikita natin. Basahin natin, pakinggan niyo po. ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi sa ano kami nangagsasalita ng laban sa iyo. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglikod sa Diyos at anong kapakinabangan nito na ating iniingatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pagnanais sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayon ating tinatawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinukso ang Diyos at tumakas. Nang magkagayoy, silang mga tatakot sa Panginoon ay Bro, doon sa 15, ano sabi rito dito sa magandang 15. balita Biblia, ulitin ko lang po, sabi rito, walang saysay daw ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sinong palalo ay siya pang pinagpapala. So, dito, pangapalalo, pinagpapala talaga. So, bakit ka daw maglilingkod? Kaya ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ay si Yahweh, ito yung pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Sa 16 po. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nangag-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat na nag-aalay ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon ay gumunita ng kanyang pangpalain. Sandali lang bro, diyan sa 16 post tayo diyan. Sabi rin na magkaganon, yung mga daw natatakot sa Diyos to yung una hindi natatakot sa Diyos. Pero yung mga may takot sa Diyos, nag-uusap-usap sila. Pero ang sabi rito, sila'y nakatala na yung sa aklat ng buhay na alaala na nasulat sa harap nila. Actually, yun ang maliligtas dun sa mga natatakot. Ituloy po. At sila'y magiging sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay ang tanging kayamanan at akin silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kaniyang anak at naglilingkod sa kaniya ang bayan. Pause po. Ayan, ano sabi niya? Sila'y magiging akin. Sino yon? Yung may takot sa Diyos. Yung walang takot sa Diyos, pinagpapala nga. Tanong, nasa Diyos ba? Hindi naman totoong nasa Diyos eh. Unang-una, founder pa lang nila, tao. Pangalawa, yung Biblia binabasa nila, hindi naman sa kanila yon, nakikibasa lang. Who made the Bible? Catholic. Pwede bang maging mas tama yung nakibasa dun sa gumawa? Pwede ba yun? Who made the Bible? Catholic. Sino nag-compile? Catholic. Tapos ikaw nakikibasa ka, mas tama ka sa gumawa. And then sa 18, tingnan mo pagkakaiba. Last, ang pagkakaiba po nun. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Ayan. So doon mo makikilala ang tunay na lingkod ng Diyos. Siyempre yung nasa totoong iglesia. Yung totoong founded by Jesus Christ na iglesia. Doon to ang tunay na paglilingkod. Doon sa kabila, naglilingkod ka sa tao. Bakit? Founder nun tao eh. Tanong mo sa kanila, tingnan nyo po, sino ba founder nyo? Sasabihin nila ang Diyos. Saan mo mababasa sa Biblia na yung pangalan ng ano mo at nakalagay founder ang Diyos? Sa rehistro nyo, sino? Doon mapapatunay. Napakaraming nag-claim ang si God ang ano nila, ang founder nila. Pero pagdating sa rehistro, founder nila, Eli Soriano. Founder nila, itong born again na founder. Founder nila, si Manalo. Doon mo makikita ang katunayan madaling mag-claim na si God si Jesus ang founder Pero pagdating sa rehistro, doon nagkakaproblema. So, unang founder at sabihin mo sa kanya, sis,
Nakikinig ka ngayon, pag sinabihan kang doon maganda buhay, bakit? Wala bang Katolikong maganda buhay? At wala bang Bible study? Araw-araw, Biblia ang pinag-uusapan sa misa. Araw-araw po yan, Biblia po. At may mga Bible study tayo sa simbahan. Ayaw lang nilang lapitan, ayaw lang nilang sumali. So yun ang problema, akala walang Bible study. Meron po sa Catholic, mag-ano po kayo sa misa, magtanong kayo, marami pong Bible study dyan, at least katuruan ng Katoliko yan. At may mga theological, mas magandang puntahan yung nagba-Bible study ka, yung may alam sa theology, proper theology para proper ang interpretation ng Biblia. Nasa Catholic Church lang po yan, kapatid. Wala sa ibang sekta. Salamat po.